Bahagyang tumaas ang presyo ng mga bilihin sa merkado dahil sa epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran. Bilang tugon, tiniyak ng Agriculture Department na sapat ang supply ng mga produkto at pagkain sa bansa. Yan ang ulat ni J.M. Thompson. Bahagya pa rin gumagalaw ang presyo ng ilang bilihin sa iba't ibang palengke kabilang dyan ng mga karne at ilang gulay. Si Leonie Bautista, dito sa Mega Q-Mart bumibili ng gulay at ibang supply para sa mga restaurant na kanyang sinusuplayan. Aniya, lubhang apektado ang presyo ng kanyang mga binibili. Everyday naman maligya dito. Medyo ang presyo, tumaas talaga. Laki ang pinagbago. Yung sa restaurant, nagtataas din sila. Domino yan eh. Dagdag pa niya, tuloy-tuloy lang ang kanyang pagsusupply dahil tuloy rin naman ang operasyon ng mga kainan at kanya-kanya naman din ang diskarte kung paano nila mababawi ang puhunan at magkaroon pa rin ng maayos na kita. Kabilang na nga sa mga nagkaroon ng paggalaw ang karne ng baboy. Ito ay aabot na sa 330 hanggang 380 pesos ang kada kilo, habang ang manok naman ay 180 hanggang 200 pesos kada kilo. Pareho itong nagtaas ng 20 hanggang 30 pesos kada kilo. Ang tilapia naman sa ngayon ay aabot ng 154 hanggang 170 ang kilo at ang bangus ay 234 hanggang 280 per kilo. Sa gulay naman, may bahagya ring pagtaas. Ang talong at kalabasa ay 80 pesos kada kilo. Ang ampalaya ay 120 per kilo, habang ang sitaw, patatas at sibuyas ay 100 kada kilo. Ang kamatis naman ay 60 kada kilo, ang carrots ay 180 per kilo at ang bawang naman ay 150 per kilo. Dahil sa paggalaw ng mga presyo, si Sylvia Bernardo hindi na magawang panatilihin ang presyo ng tinda niyang manok at baboy dahil sa mataas din na singil ng supplier sa kanila. Tumaas na dahil sa langis. Dahil sa langis, lahat ng bilihin, tumaas pati yung manok sa baboy. Aniya, walang tigil ang kanilang pagtitinda at pagbili ng mga suki kahit pa may dagdag presyo dahil pare-parehas namang apektado dahil sa pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Samantala, tinitiyak naman ng pamahalaan na sapat ang supply ng mga produkto at pagkain upang matulungan ang taong bayan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tuloy-tuloy rin ang programang Kadiwa kung saan 20 pesos lang ang presyo ng bigas kada kilo. Samantala, higit na naaapektuhan ang mga magsasaka nating kababayan sa Baguio City dahil sa doble hanggang tripleng dagdag ng gastos sa pag-aangkat ng gulay mula sa sakahan patungo sa mga trading centers. Nakipagkita naman si Agriculture Secretary Francisco Chu nitong Miyerkules, April 1 sa mga magsasaka, truckers at local government unit sa Benguet, Tinok, Ifugao at Bauco upang malaman ang kasalukuyang sitwasyon doon. Para sa agarang solusyon, nag-deploy ng trucks ang Department of Agriculture, katuwang ang LGU upang direktang matulungan sa paghango at pagbagsak ng mga produkto mula sa sakahan patungo sa mga palengke. Inihahanda na rin ang fuel subsidies para sa mga truckers para na rin tugunan ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.